Magandang araw Pilipinas! At narito ang inyong 24 oras weather update mula sa Pag-asa ngayong araw ng Biyernes, August 1, 2025. Ito ang Pilipinas weather ngayon. Simulan natin ang araw ng may sapat na kaalaman dahil pagdating sa panahon, di sapat ang tanong na uulan ba, kundi handa ba tayo? Pero bago ang lahat, paki-like, share and subscribe at salamat sa inyong suporta. Ito ang ulat panahon sa Luzon at Visayas. Patuloy ang epekto ng southwest monsoon o habagat sa malalaking bahagi ng Luzon at Visayas, Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Abra, Benguet at Zambales. Asahan ang maulap na kalangitan na may kasamang panahong pag-ulan at pagkulog at pagkidlat. Moderate hanggang heavy rain ang posibleng magdulot ng flash flood at landslide. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga panakanakang pag-ulan dahil pa rin sa habagat. Paalala lang mga kababayan, kahit maaraw sa umaga, huwag maging kampante dahil ang ulan ay parating may surprise appearance yan tuwing hapon. At ito naman ang ulat panahon sa Mindanao. Asahan ang localized thunderstorm sa halos lahat ng bahagi ng Mindanao. Mag-ingat sa biglaang buhos ng ulan na posibleng magdulot ng pagbaha lalo na sa mga mabababang lugar. Para sa ating wind and coastal water conditions, sa extreme northern Luzon, ang hangin ay katamtaman hanggang sa malakas galing timog kanluran, habang ang kalagayan ng karagatan ay moderate to rough na may 2.5 to 3.7 metrong taas. Sa kanlurang bahagi ng Luzon, ang hangin ay katamtaman hanggang malakas, habang ang kalagayan ng karagatan ay moderate to rough 1.5 to 2.8 metrong taas. Kung may balak po kayong pumalaot, makipag-ugnayan muna sa Coast Guard. Mas mabuting ligtas kaysa magsisi. May low pressure area sa labas ng PAR o Philippine Area of Responsibility na tinatayang 1,100 km silangan. Hilagang silangan ng extreme northern Luzon ang layo nito. At may high chance itong maging tropical depression sa loob ng 24 oras. Kahit nasa labas pa ng PAR, huwag itong baliwalain. Isang maling ihip ng hangin lamang ay pwede itong maging bagyo na agad. Samantala, ang tropical storm Iona ay kasalukuyang nasa Central Pacific Basin at inaasahang tatawid ng international dateline ngayong Sabado. Mabuting balita, hindi ito papasok sa ating PAR at wala itong direktang epekto sa ating bansa. At ito naman ang ating global alert. Locust invasion sa Ukraine. Habang tayo nakatutok sa ulan, sa southern Ukraine ay humaharap sila sa malawak na locust invasion o pananalasa ng mga balang. Dahil ito sa gyera, sa sobrang init at kawalan ng pest control tools, unti-unting nasasakal ang agrikultura ng bansa. Habang dito sa atin, ulan ang problema, sa iba, mga insekto, gutom na tanim ang kalaban sa kanilang agrikultura. At para sa ating trivia sa araw na ito tungkol sa tsunami at lindol, ayon sa PHIVOLCS, kapag tumama ang isang magnitude 8.7 na lindol sa Philippine Trench, may 2 hanggang 15 minuto lamang tayong makalikas bago dumating ang tsunami. Mga kababayan, kaunting minuto pero malaki ang epekto. Ang tanong, handa ba ang komunidad kung sakali? Ayan. At bago po matapos ang video na ito, nais kong ibahagi ang pag-asa sa bawat isa mula sa salita ng Diyos. Awit 46.1 ang sabi, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa oras ng kaguluhan. Kahit anong bagyo o lindol ang dumating sa atin mga kababayan, mayroon tayong Diyos na matibay na sandigan. Hindi siya natitinag. Kaya't magtiwala tayo sa Kanya anumang oras at anumang panahon. Paalala, maghanda ng go bag,
bantayan ang mga official advisories ng Pag-asa at ng PHIVOLCS at huwag kalimutang ipagdasal ang ating bansa. Huwag kalimutang i-like at subscribe at i-share ang videos na ito para mas marami ang makaiwas sa sakuna. Hanggang sa muli, ito ang Pilipinas Weather Ngayon.